Radio. Magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Janet, 30 years old at nagtatrabaho bilang hairstylist sa isang salon dito sa Rizal. Araw-araw ay hindi nawawala sa pananghalian namin ang pakikinig sa Barangay Love Stories. Kaya nga nagkatuksuhan ang mga katrabaho ko na magpadala daw ako ng sulat sa inyong istasyon matapos nilang marinig ang kwento ng buhay ko. Naisip ko na wala namang masama kaya bakit hindi ko subukan. Kaya sumulat kaagad ako sa inyo at umaasa po ako na mapipili po ninyong i-ere. Umpisahan ko po ang kwento sa pamilyang kinalakhan ko. Lumaki ako sa magulong pamilya. Ang nanay ko po ay pinagsamantalahan ng tatay ko kaya nabuo ako. Nung isang taong gulang ako ay naghiwalay sila at nag-asawa ulit si nanay. Nagkaroon ako ng 2 nakababatang kapatid at doon ko naramdaman na maitsapuera sa pamilya. Paborito ng nanay ko ang pangalawa kong kapatid at paborito naman ng stepfather ko ang bunso namin. Madalas akong tinutokso ng mga kapatid ko na sampid kaya nasasaktan ako, Papa Dudut. Hanggang sa natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Umalis ako sa bahay namin para humanap ng trabaho sa ibang lugar. Noong 23 years old ako ay namatay ang stepfather ko dahil sa aksidente sa motor. Nung nalaman yun ni nanay ay inatake naman siya sa puso na kinamatay niya rin. Hindi na ako nakatira sa amin pero ako pa rin ang naging punong abala sa pag-aasikaso ng burol nila hanggang libing. 2 taon lang po ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid, 21 years old siya noong panahong yon at may anak na. Yung bunso naman namin ay 23 years old at maagang nabuntis. Simula noon ay nagkanya-kanya na po kami ng bahay at buhay. High school lang ang natapos ko pero madiskarte naman ako. Nag-service crew ako sa isang fast food chain, nagtindera sa tindahan ng cellphone at accessories sa Mandaluyong. Bago ko nag-factory worker sa Pasig, Papa Dudut. Tuti, ano bang ginagawa natin dito sa motel? Ano pa bang ginagawa ng mag-couple sa motel? E di naglalabing-labing. Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Ayoko. Hindi pa ako handa sa sinasabi mong loving-loving. Ay, paano hindi ka handa? Hindi ka marunong, ganon. Kasama na yun dun, pero Pero ano? basta, ayoko pa sanang may mangyari sa atin kasi hindi pa naman tayo kasal. Kung alam ko lang na sa motel mo ako dadalhin, sana hindi na ako pumayag na makipag-date sa'yo ngayon. Grabe namang pagiging KJ yan, Janet. Hindi ako KJ. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Paano naman yung nararamdaman ko? Sige nga. Ha? Yung nararamdaman ko ka ako bilang lalaki. Masyado ka kasing conservative na wala sa lugar. E ano kung hindi pa tayo kasal? Mahalaga pa ba yun? Oo. Para sa akin mahalaga yung basbas ng simbahan bago natin gawin yung ginagawa ng mag-asawa. Di na yun uso ngayon. Yung kasal muna bago maglalabing-labing. Lahat ng mag-boyfriend-girlfriend ginagawa na yun ngayon. Mga barkada ko nga nakailang beses na nakascore sa mga syota nila. Tapos ako hanggang kiss pa lang sa'yo. Wag mo namang ikumpara sa mga barkada mo yung relasyon natin. Eh kanino ko ikukumpara? Hindi ko alam. Yan yung sinasabi ko, na nararamdaman mo lang yung importante sa'yo. Hindi mo iniisip yung sa akin. Alam mo ba na kapag nagiinuman kami ng mga barkada ko, pinagtatawanan nila ako kasi wala pa raw nangyayari sa atin. At nagpapaapekto ka naman sa mga sinasabi nila. Siyempre maapektuhan ako. Sabihin na natin na nung una, hindi. Kasi nga mahal kita at nirespeto ko yung gusto mo na wala munang mangyari sa atin. Pero hanggang kailan? Ay, hindi ko alam. Basta hindi pa ako handa. Tuturuan naman kita eh. Akong bahala sa'yo. Hindi yun tungkol doon. Tungkol saan? Natatakot kasi ako mabuntis. Para yun lang. E di pananagutan kita pag nabuntis kita. Hindi ko kayo tatakasan ng magiging anak natin. Kaya huwag ka nang matakot.
Halika nga, pahalik. Tuti, ano ba? Arte mo naman. Masyado ka pang OA. Pareho naman tayong nasa edad na para magpamilya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Ikaw yung hindi makaintindi. Alam mo kung ayaw mo, bahala ka. Alis na ako. Teka, saan ka pupunta? Basta, malayo sa'yo. Iiwan mo ako rito? Bakit hindi? Wala naman tayong gagawin dito. Saka gusto kong pag-isipan kung may patutunguhan pa ba tong relasyon natin. Kasi kung wala, edi maghiwalay na lang tayo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin, Papa Dudut. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Nakilala ko ang boyfriend ko noong 25 years old ako at pareho kaming factory worker sa Pasig. Habang ako ay nasa production ay pahinante naman siya. Kahit magkaiba kami ng department ay hindi yun nakasagabal para pormahan niya ako. Guwapo si Tuti, malakas ang apil at matamis magsalita. Kaya siguro nakuha niya ang loob ko at pagkaraan lamang ng 2 linggong panliligaw ay sinagot ko na siya kaagad. Kaya lang 2 buwan nang naging kami ay natanggal po sa trabaho si Tuti dahil sa isang issue. Simula noon ay hindi na siya naghanap ng mapapasukan at umasa na lamang sa nanay at ate niya na merong pinapatakbong maliit na tindahan sa bahay nila. Matapos may mangyari sa amin ni Tuti ay naulit pa yon ng ilang beses. At pagkatapos ay nabuntis niya ako. Takot na takot po ako noon pero sinabi niyang huwag akong mag-alala kasi kasama ko siya. Nagtiwala po ulit ako sa kanya nang sabihin niyang pananagutan niya ang anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Tuti na iuwi ako sa bahay nila hanggang sa makapanganak lamang ako. Pero nakapanganak na lamang ako at mabilis na lumipas ang 1 taon ay hindi na kami nakaalis pa sa poder nila, Papa Dudut. Doon na nga po nagsimula ang kalbaryo ko sa kamay ng kanyang pamilya, Papa Dudut. Hoy, Janet! Bakit naman panay ka ng display dun sa labas natin? Kasama mo pa talaga yung apo ko? Siguro nakikipagchismisan ka sa mga kapitbahay natin doon, no? Hindi po. Pinapaarawan ko lang po si baby, ma. Pinapaarawang ka dyan. Doon pa talaga sa tabing kalsada kung saan nagkukumpulan yung mga chismosa nating kapitbahay? Hindi naman po ako nakikipagchismisan sa kanila. Aba, dapat lang. Kasi ayokong pinagchichismisan yung pamilya natin. Nagiinit ulo ko sa mga chismosang yan, kaya dapat ayusin mo buhay mo. Huwag na huwag kang gagawa ng panibagong eskandalo. Kasi hindi pa nga halos namamatay yung usap-usapan dyan sa labasan tungkol sa pag-uwi niyo rito ni Tuti nung nabuntis ka niya. Opo, ma. Pasensya na po. Opo ma kapag nalalaman dyan. Kung alam mo lang kung ganong kahihiyan yung naranasan ng pamilya namin dahil sa'yo. Pero kasalanan naman po ng anak niyo kung bakit ako nabuntis. Ano ka mo? Kasalanan ng Tuti ko? Sinabihan ko siya na gumamit ng proteksyon pero hindi po siya nakinig. Magaling daw po siya o tapos nabuntis pa rin niya ako. Hoy Janet, hindi lang si Tuti yung bumuo sa batang yan. Baka nakakalimutan mong dalawa kayo. Kaya wag na wag mong sisisihin yung anak ko kung ginusto mo rin namang bumuka ka nun. Kapal ng mukha nitong babaeng to, oh. Sorry po, ma. Ano pang magagawa ng sorry mo? Nangyari na. Sa susunod, wag ka kasing masyadong nagmamarunong. Palibasa wala kang kinalakihang magulang. Walang nagturo sa'yo kung paano rumispeto. Siguro kinukonsinti ka lang ng nanay mo nung nabubuhay siya, no? Wag naman po nating idama yung nanay ko. Nananahimik na po yung tao. Yung tanong ko, sagutin mo. O baka naman tama ako. Pinalaki kang bastos at walang respeto ng nanay mo. Hindi po totoo yan. Bakit ka naninigaw dyan? Hindi po ako bastos at may respeto po ako sa inyo. Kaya nga sa abot na makakaya ko, pinakikisamahan ko po kayo ng maayos. Kaya wag niyo naman pong sabihin na kinukonsinti lang ako ng nanay ko. At wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng hindi maganda lalo na patay na siya. Hindi na naman maririnig ng nanay mo yung mga sinabi ko kasi nga patay na siya. Kaya bakit nagkakaganyan ka? Mauna na po ako sa inyo. Hoy, saan ka pupuntang babae ka? Doon po sa kwarto.
Baka kasi gising na yung baby ko. Kita mo tong babaeng to? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tatalikuran mo na ako? Wala na po akong sasabihin. Opinyon niyo po yan tungkol sa nanay ko kaya wala na ako magagawa. Bastos ka talaga kahit kailan. Hindi po ako bastos. Kaya nga mas gusto ko na lang umiwas kasi baka mabastos ko pa kayo. Lalo lang kayo magalit sa akin. Ay, sana talaga hindi na lang ikaw yung naanakan ng anak ko. Ewan ko ba naman dyan kay Tuti? Sa dami ng mga babae na mas maganda sa'yo at mapera, ikaw pa talaga yung napili. Bulag talaga ang pag-ibig. Napakamalas naman niya sa'yo. Sa totoo lang parang mas ako yung minalas. Anong sabi mo? Wala po. Puntahan ko na po yung anak ko kasi parang narinig ko nang umiyak. Baka kabagin. Ay, nakakainis ka talagang babae ka kahit kailan. Papadudot mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Papadudot lahat ng pakikisama ay ginawa ko para sa kanyang pamilya. Ngunit nararamdaman ko na hindi ako gusto ng kanyang ina, Papadudot, sa paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Simula pa lang ay ramdam ko nang hindi ako gusto ng biyenan ko. Kahit na noong unang beses pa lamang na umapak ako sa bahay nila. Noong ipakilala ako ni Tuti sa kanya ay matalim na at masama talaga ang tingin ng nanay niya sa akin. Pero inintindi ko yon dahil sinong magulang ang matutuwa na nakabuntis ang anak niyang walang trabaho tapos inuwi pa sa bahay nila. Kaya nga kinabukasan ay nagsabi ako kay Tuti na babalik na lamang ako sa nirerentahan kong apartment. Pero sinabi niya na malaki ang matitipid namin kapag sa bahay na lamang nila ako tumira, Papadudot. Idagdag ko na lang daw sa panganganak ko yung perang ipambabayad ko sa renta. Nakinig ako sa kanya kasi ayaw ko namang manganak ng walang ipon. Pero sinabihan ko rin si Tuti na maghanap ng trabaho. May mga nahanap naman siya kaya lang ay madalas na panandalian lamang siya sa mga napapasukan niya. Palagi kasi siyang nasisisante o kung minsan ay siya na yung kusang umaalis kasi tinatamad na siyang pumasok. Cesarean ako noong mga anak, nag 50-50 kami ng baby ko at malaki yung nagastos namin. Kaya naman kinulang ang ipon ko at humingi kaagad ng tulong si Tuti sa nanay niya. Pinautang naman po siya kaya nakalabas kaming mag-ina sa ospital kaya lang walang araw na nagdaan na hindi yon isinusumbat sa amin ng nanay niya. Patong-patong na po yung stress ko noon, Papadudot, kasi ako lang yung regular na kumakayod sa amin ni Tuti ng panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isa pa lamang ang anak namin pero pakiramdam ko ay dalawa na, Papadudot. At si Tuti po yung panganay ng mga panahong yon. Nagkasundo kami na siya muna ang magbantay at mag-alaga sa anak namin noong nakabalik na ako sa trabaho. Kaya lang ay mukhang napasarap na ang kinakasama ko kaya hindi na siya nag-apply. Katwiran niya ay mas gusto na lamang niyang maging taong bahay. Kaya lang ay mas doble ang pagod ko dahil pag uwi ko sa bahay ay inaasikaso ko pa rin sila ng anak namin. Tapos ay madalas pang may sakit ang anak namin kahit sinasabi niyang inaalagaan naman niya ito ng mabuti. Hindi ko na po alam kung paniniwalaan ko siya kasi nahihirapan na akong pagkatiwalaan ng mga sinasabi niya, Papadudot. Hindi nga nagtagal ay nakabayad kami sa utang namin sa nanay niya, yun yung ginamit nung nanganak ako. Kaya naman malaking luwag sa dibdib na hindi na nila yon isusumbat sa amin. Pero may isa pa po akong pangarap na gustong gusto kong matupad para sa amin ang pamilya ko. Kaya nga nagsikap ako lalo sa trabaho para makapag-ipon ng pera kaya lang ay hindi pa po sapat ang kinikita ko para masuportahan ang pangangailangan ng anak ko. Ako lang kasi ang gumagastos para sa gatas at diaper niya. Tapos kapag nagkakasakit siya ay nauubos din ang ipon ko. Sinubukan kong sabihin kay Tuti ang sitwasyon at umaasa po ako na maiintindihan niya ang pinanggagalingan ko ng panahong yon, Papadudot.
Be, massage mo naman ako. Masakit likod ko eh. Pagod ako. Masakit din kaya tong kamay ko. Sige na, saglit lang. Para minsan lang maglambing eh. Sige na nga. O dapa na. Yun! Lakas ko talaga sa'yo. Yan. Diyan, sa banda yan. Masarap. Oo, solid ka talaga magmasahe. Ano ba kasing ginawa mo at sumakit likod mo? Ayun, binuhat ko maghapon yung anak natin kasi iyak ng iyak. Ayaw magpababa. Masakit din pala sa likod kapag lagi mong karga yung bata. Sana kasi umupo ka habang karga mo siya. O hindi kaya pinatulog mo para maibaba mo. Ayaw matulog eh. Kahit hikab na ng hikab, di pa rin pumipikit yung mata. Ibang klase rin yung anak natin. Pero napatulog ko rin naman. Tapos ayun, inutusan pa ako ni nanay magbuhat ng mga order na soft drinks. Kaya masakit likod ko. Pati nga balakang ko. Dito? Oo. Aray ko naman, be. Dahan-dahan. Be, naisip ko lang. Wala ka bang planong bumukod tayo ng anak natin? Planong bumukod? Wala. Bakit ko naman maiisip yan? Kasi lumalaki na yung anak natin, tsaka kailangan natin ng privacy. May privacy naman tayo rito sa bahay, di ba? Alin? Itong kwarto natin? Oo, kaya bakit ko maiisip na bumukod? Palibasa, wala kang pangarap sa amin ng anak mo kaya ganyan ka. Aray! Bakit ka ba namamahalo? Nagtatanong ka pa? Hindi ba halatang naiinis ako sa'yo? Halata, nananakit ka na nga eh. Maayos naman tayong nag-uusap kanina. Minamasahe mo pa nga ako tapos namalo ka na. Huwag ka nga sumigaw. Akala mo naman sobrang sakit ng palo ko sa'yo kung makapag-react ka dyan. Bakit ka ba kasi namalo? Kasi ayaw kong bumukod tayo. Oo! Bakit tayo bubukod? Maayos naman yung buhay natin dito sa bahay. Pag umalis tayo rito, gastos na naman pambayad sa renta. Kaya nga nag-iipon ako para may panimula tayo. Tsaka ikaw lang naman yung may gusto na makisiksik tayo rito sa bahay ng nanay mo eh. Hindi mo ba naririnig mga pasaring niya? Lagi niya tayong pinagsasabihan na masikip na raw tong bahay nila para sa atin. Bahay ko rin naman to kaya may karapatan ako rito. Di mo talaga ako naiintindihan. May anak na tayo, kaya dapat nakabukod na tayo. Mahirap nga bumukod. Ikaw yata yung di nakakaintindi. Ang sabihin mo natatakot ka lang. Bakit naman ako matatakot? Sige nga. Kasi batugan ka. Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Oh, sino sa atin na nagpapasok ng pera sa pamilyang to? Sino sa atin yung nagkakandakuba sa pagkayod? Ako, di ba? Ikaw tong padre de pamilya. Inaalagaan ko naman yung anak natin Inaalagaan mo nga pero pag uwi ko, inaalagaan ko pa kayo pareho. Alam mo, pagod na akong makisama sa nanay at kapatid mo. Para namang hindi mo nahahalata na ayaw nila sa akin tapos gusto mo pang ipagsiksikan kami rito ng anak mo? Anong klaseng padre de pamilya ka? Hindi ko naman kasalanan kung ayaw sa'yo ng nanay at kapatid ko. Kasalanan mo na yun. Ano ka mo? Kung pinakikisamahan mo sana sila ng maayos, di walang gulo sa pamilya natin. Ganun lang yun. Ako pa talaga yung walang pakisama? Alangan namang ako o yung anak natin. Ikaw lang naman yung may problema kina nanay at ate. Dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Ang ayos-ayos na nga natin dito. Mabuti pa, masayin mo na lang ulit ako. Masayin mo yung mukha mo! Hindi po naging maganda ang takbo ng usapan namin ni Tuti Papadudut. Umasa ako na maintindihan niya ang pinupunto ko pero nagkamali ako, Papadudut. At nauwi pa nga ang simpleng usapan namin sa pagtatalo. Hindi ko po maintindihan ang gusto at mga katwiran niya at hindi rin niya maintindihan yon sa akin. Nang mga panahong yon ay alam kong walang patutunguhan ang usapan namin. Kaya ako na mismo ang nagpatalo at nagpakumbaba. Pero hindi ibig sabihin noon ay sinukuhan ko na rin yung pangarap kong bumukod kaming pamilya. Yun po ang hindi maintindihan ni Tuti. Sa tingin ko kasi mas gusto na niyang makitira kami sa bahay ng nanay niya kasama ang ate niya sa panghabang buhay. Ginagalang ko ang pamilya niya at nakikisama po ako sa abot ng aking makakaya. Pero habang tumatagal ay ramdam kong wala sa pamamahay na yon yung peace of mind ko. Kaya desidido po ako na bumukod na kami. Kaya lang ewan ko ba naman sa kinakasama ko hanggang sa nagdaan pa ang mga araw.
Nagulat na lamang ako dahil nakarating pala sa nanay at ate niya ang pinag-usapan naming dalawa matapos niyang magsumbong sa mga ito at palabasing ako ang masama. Walang araw simula noon na hindi ako pinaringgan ng nanay niya tungkol sa kung paano ko raw planong ilayo sa kanila ang anak namin. Pero kapag sila naman ang may kailangan sa akin, akala mo'y kung sinong maamong tupa kung umasta, Papa Dudut. Ate Suzanne, nakita mo ba si Mama? Umalis siya na malengke. Bakit mo siya hinahanap? Mag-aabot lang sana ako ng ambag para sa kuryente at tubig. Nandito naman ako. Sa akin mo nalang iabot. Kasi... Akin na sabi. Dami mo pang patalastas dyan. Ito lang? Ha? Lumaki yung bill natin ngayon kasi mainit. Baka naman pwede mong dagdagan tong ambag mo. Magkano ba? Kahit 250 lang. Ate, Yan ang gusto ko sa'yo Madali kang kausap. makikisuyo na lang ako kay Mama. Pasok na ako sa kwarto. Sige, pero teka lang. Teka lang naman, Janet. Ano yon? Baka naman may naitatabi ka pa dyan. Kulang pa ba yung bigay ko? Hindi, okay na to. Pero ako kasi yung may kailangan. Baka pwede mo akong pautangin kahit 1,000. Naku, ate. Sorry. Pero wala na akong pera rito. Anong wala? Nakita ko may nakaipit dyan sa wallet mo. Patingin ako kung wala. At bakit ko naman ipapakita sa iyo yung wallet ko? Kasi may pera dyan. Wala nga. Kung meron man budget na ng anak ko yun. Babayaran ko rin naman Pahiramin mo na kasi ako, importante lang. Sorry ate, pero importante rin kasi yung paggagamitan ko ng pera. Wala akong extra money dito. Damot mo naman, isampid lang naman kayo rito sa bahay namin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nag-aambag naman kami, hindi kami nakikitira ng libre rito. Huwag mong isumbat sa akin yung ambag nyo kasi responsibilidad nyo yon. Ano kayo, siniswerte? Dapat nga wala kayo rito Kung hindi ka lang inuwi ng magaling kong kapatid. Napakadamot mo. Hindi naman sa pagmamaramot, pero sinabi ko na wala akong maipapautang. Tsaka madali naman akong kausap kung meron man, alam mo yan ate. Ilang beses na ba kitang pinahiram? Kung tutusin ako nga ang dapat magalit kasi mas marami ka pang utang na hindi nababayaran sa akin. Ay wala akong natatandaang nangutang ako sa'yo na hindi ko binayaran. Oo, kasi tuwing sinisingil kita, lagi mo ko inaaway at sinusumbatan. Kaya hindi na lang kita sinisingil kahit na nakakainis. Naiinis ka pala di sana siningil mo ko para na ipakain ko sa'yo yung pambayad ko. Tingin mo sa akin, walang pera? Kung may pera ka naman pala, bakit ka pa nangungutang? Sumusobra ka ng babae ka. Kapal ng mukha mo. Kung hindi ka lang nanay ng pamangkin ko, matagal na kitang sinabunutan palabas ng pamamahay na to. Nakumanda ka, isusumbong kita kay Mama. Hindi po yun ang unang beses na umutang sa akin si Ate Suzanne. Maraming beses na po at lahat ay pinagbigyan ko naman. Kaya lang may ilang utang na siyang hindi binayaran sa akin. Marami po siyang dahilan kapag sinisingil ko tapos madalas ay siya pa ang galit at nanunumbat. Ako na lang po ang nahiya kaya hinayaan ko na lamang ang mga utang niya. Pero nang panahon na yon ay naghihigpit ako ng sinturon at hanggat maaari nakabudget yung perang ilalabas ko. Hindi naman ako pumalya sa pag-aabot sa kanila ng ambag namin sa bills pero hindi nakasama sa budget ko yung pagpapautang. Kaya nga galit na galit sa akin si Ate Suzanne at kulang na lamang ay isumpa niya ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. Kung makapagsalita siya akala mo'y hindi ako naging mabait sa kanila ng nanay niya. Nagsumbong po ako kay Tuti tungkol sa mga sinabi ng ate niya sa akin pero pinagkibit balikat lang niya yon. Pagpasensyahan ko na lang daw si Ate Suzanne kasi nga ay nangangailangan din yung tao. Sasama raw or sasama raw talaga ang loob nun kasi hindi ko na nga pinautang kahit na may naitatabi naman akong pera. Alam din kasi ni Tuti na nag-iipon ako para sa plano naming pagbukod. Dahil sa pagkampi niya sa kapatid niya ay nagalit po ako sa kinakasama ko. Hindi ko po inaasahan na mas kakampihan niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Doon ko po naisip na hindi niya talaga kami mahal ng anak niya at sa una lang siya magaling. Kasi kung mahal niya kami, may pangarap siya sa amin kaso'y wala nga po, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobra na ang stress ko sa poder ng biyenan ko kaya humina na rin ang resistensya ko, Papa Dudut. Nagkasakit ako noon at umabsent sa trabaho kaya lumiit ang sweldong na iuuwi ko. At nung isang beses na hindi ako nakapag-abot ng pang-ambag sa bahay, binungungaan pa ako ng nanay at ate ng kinakasama ko. At ang masakit doon ay walang ginawa si Tuti kaya sa kanya ko minunton ang galit ko. Sinisi ko siya kung bakit miserable ang buhay namin sa poder ng pamilya niya. Dahil tamad siya at wala siyang pangarap sa amin ng anak niya. Nagalit sa akin si Tuti kaya sinampal niya ako, Papa Dudut. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na wala siyang pagsisisi at pinamukha niya sa akin na kasalanan ko dahil masyado raw ako madaldal at masakit magsalita. Hindi ko siya kinausap pagkatapos ng away naming yon pero nagulat na lamang ako dahil ng mga sumunod na araw ay pinagchismisan ako ng nanay at ate niya. Naulit pa po yun hanggang sa hindi nila itinago sa akin na ako yung pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Ang sarap nitong bistek. Paborito ko to, Ma. Dahan-dahan lang sa pagkain, nak. Baka mabulunan ka. Huwag ka nga magsalita habang kumakain. Nalalaglagan yung mga kanin mula sa bibig mo. Arte mo naman, ate. Oh, bakit di ka kumakain, Janet? Ayaw mo ba ng ulam? Gusto po. Makikisuyo nga ng kanin, be. Ikaw na, abot mo na yan. Kumakain ako eh. Nagdadabog ka ba? Hindi po, Ma. Nagdadabog ka eh. Saka bakit sa lubong niyang kilay mo? Ano bang problema mo? Tatapatin ko na po kayo. Nung nakaraang araw kasi narinig ko kayo ni Ate Suzanne na pinag-uusapan ako tapos nagtatawanan pa kayo. Nung nakaraang araw? Pinag-uusapan ba natin siya, Suzanne? Ewan ko dyan sa babaeng yan, Ma. Mabuti pa, kumain ka na lang dyan, Janet. Baka naman yung sinasabi mo yung kinwento sa amin ni Tuti tungkol sa pagiging bastardo mong anak. Tama, di ba? Ay oo, naalala ko nga. Huy, Ma, bakit mo naman sinabing kinuwento ko? Totoo naman, di ba? Kanino ba namin malalaman? Di sa'yo lang naman. Ma naman eh. Grabe, no? Pinagsamantalahan lang pala ng tatay mo yung nanay mo, kaya ka nabuo. Kung tutuusin, daig mo pa yung putok sa buho. Kaya siguro nung nag-asawa yung nanay mo, hindi ka niya paborito. Walang may paborito sa'yo sa pamilya nyo kasi bastarda ka lang. Ang kapal naman ang mukha mong insultuhin ako. Ay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Pati pala sa sarili mong pamilya, sampid ka lang. Parang kung ano ka lang dito sa pamilya namin. Sampid. Tama naman si Suzanne. Kaya bakit ka nagagalit, Janet? Kasi mali yung sinasabi nyo. Anong mali doon? Nanay mo nga mismo ayaw sa'yo. Kaya bakit ka pa magtataka kung kahit kami ni Mama, ayaw rin sa'yo? Ate Suzanne, tumigil ka na. Ay ba't ako titigil? Ayaw mo bang marinig ng babaeng yan? Na hindi talaga namin siya gusto? Sa pamamahay na to? Hindi nyo na kailangan sabihin kasi simula pa lang nung una, alam ko na yon. Nararamdaman ko na yon. Alam mo naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo sa bahay namin? Matagal ko nang gustong umalis dito pero yung magaling mong kapatid ang ayaw umalis dito. Oh, bakit ako nasisi dyan? Totoo naman ang kasalanan mo eh. Kasi hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Sobra ka na magsalita, Janet, ha? Bakit nasasaktan ka? Hoy, Janet. Kung babastusin mo lang din yung pamilya namin dito pa mismo sa loob ng bahay ko, bukas ang pinto. Umalis ka na. Aalis talaga ako! Ang tagal ko nagtiis sa pamilya nyo! Ginalang ko kayo, nirespeto, pinakisamahan! Wala akong natatanda ang ginawang masama sa inyo! Ako pa nga ay bumuhay sa anak nyo, pero ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi! Wala man lang ako narinig na, salamat, Janet! Kasi puro na lang masasamang salita yung sinasabi nyo sa akin! Pagod na ako makisama sa inyo, kaya mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo! Uy, Janet, paano naman kami ng anak mo? Isasama ko yung anak ko! Maiwan ka rito! Tutal,
Irresponsable ka namang padre de pamilya! Kay Tuti ko lang po na ikwento ang tungkol sa nakaraan ko kaya grabing sama ng loob ang naramdaman ko nang ikwento niya yon sa pamilya niya. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako matapos akong insultuhin at pagtawanan ng nanay at kapatid niya. Doon na nga ako napuno at hindi ko na nakontrol ang galit ko kaya pinatulan ko na sila. Alam kong mali pero sinubukan ko namang magtimpi at magpakumbaba. Kaya lang ay masyado silang mahilig makisawsaw sa buhay ng iba na para bang wala silang sariling buhay, Papa Dudut. Nang araw na yon ay nag-alsabalutan kami ng damit at gamit ng anak ko. Hindi ko pinakinggan si Tuti matapos niya kaming pigilan at sawang-sawa na akong pakisamahan siya at ang kanyang pamilya kaya buo na ang desisyon kong umalis kami ng anak ko. Kung ayaw niyang sumama, maiwan siya sa nanay niya, total ay doon naman siya magaling. Noong matapos kong iimpake ang mga damit at gamit namin ng anak ko ay agad na akong lumabas ng bahay nila at nagtawag ng tricycle. Umiiyak ako noon pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Tinuloy ko ang pag-alis kahit na hindi ko pa alam kung saan kami pupunta ng anak ko. Buwaba kami noon sa isang fast food chain at doon ko muna inayos ang sarili ko bago ko tinawagan ang mga kapatid ko. Mabuti na lamang dahil yung bunso namin ay naawa sa kalagayan naming mag-ina kaya pinatuloy niya kami sa bahay nila. Bumiyahe kami ng ilang oras ng anak ko papunta sa Rizal kung saan sila nakatira. Marami nang nagbago sa amin ng mga kapatid ko. Kung nung mga bata kami hindi kami malapit sa isa't isa ay masasabi kong nag-mature na kami nitong tumanda na kami. Kaya nga galit na galit sila nang malaman ang naging buhay ko sa piling ng dati kong kinakasama. Sinuportahan nila ako at pinatira ng bunso kong kapatid hanggang sa makaipon ako at makabukod ng anak ko. Mahirap maging single parent pero mas naramdaman ko yung peace of mind na matagal ko nang hinahanap nang makaalis kami sa poder ng pamilya ni Tuti. Kaya lang pagkaraan ng isang araw ay bigla na lamang nagpakita sa akin sa pinagtatrabahuhan ko ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Janet! Sandali! Sandali lang naman oh. Usap muna tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami! San ba kayo tumutuloy ng anak natin ngayon? Miss na miss ko na kayo eh. Wala ka ng pakialam doon. Please naman oh. Pag-usapan natin to. Nakikiusap ako sa'yo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na wala na tayong pag-uusapan? Nasabi ko na lahat bago ako umalis sa inyo. Hiwalay na tayo, tigilan mo na kami ng anak ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Kaya sana ayusin natin to. Sige na oh. Hindi mo kami kayang mawala? Sana naisip mo yan bago tayo umabot sa ganito. Kaya nga sinisisi ko yung sarili ko kasi huli ko na naisip yung bagay na yun. Hulaan ko. Hindi mo talaga yan maiisip kung hindi nangyari sa atin to. Kaya tama lang na lumayo na kami ng anak mo sa'yo at sa pamilya mo. Kahit na mahirap maging single parent, titiisin ko kesa naman makasama pa sa iisang bubong yung nanay at kapatid mo. Alam mo kung tutuusin, matagal na nga pala akong single parent. Simula nung hindi ka na maghanap ng trabaho at umasa na lang sa pamilya mo. Kaya nga magbabago na ako. Mag-a-apply na ako ng trabaho. Sana noon mo pa yung ginawa kasi huli na ang lahat ngayon. Janet naman eh. Be, please. Huwag mo ako matawag-tawag na be. Naaalibadbaran ako sa'yo. Gusto mo bang lumaki na walang tatay yung anak natin? Mas gusto ko ng gano'n kaysa naman magkaroon siya ng tatay na katulad mo. Kung alam ko lang na magiging batugang ka, sana hindi na ako pumayag na magpabuntis sa'yo. Kung makapagsalita ka, kala mo nalugi ka. At bakit hindi ba? Mahigit 1 taon din kaya akong kumayod para sa pamilya natin kasi nga tamad ka. Ako yung nanganak sa atin, di ba? Ako yung operada pero ako yung kulang na lang na magkadakuba sa pagbabalat ng buto para lang may panggastos tayo, pang-ambag sa bahay nyo at pambayad sa utang natin sa nanay mo. Tapos tingin pa rin nila sa akin masama. Kinausap ko na sila. Ayaw din naman nilang mapalayo sa anak natin. Bumalik na kayo sa bahay. Magsimula tayo ulit. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na ako sasama pabalik sa'yo sa bahay nyo.
Kasi pag nagtagal pa ako ron, baka masiraan na ako ng ulo. Sapat na yung ilang taong pakikisama ko sa pamilya mo, Tuti. Sapat na rin yung panahong sinayang ko sa'yo at sa pag-asa magbabago ka pa para sa pamilya natin. Gusto ko naman pagtuunan ng pansin ng kinabukasan namin ng anak mo kasi hindi mangyayari yon kung doon pa rin kami nakatira sa inyo. Sobra ka namang ma-pride. Di ba ang mga babae sumusunod sa mga asawa nila? Hindi naman kita asawa. At saka bakit kita susundin? Hindi ka nga marunong magdala ng pamilya. Kaya dyan ka na. Huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Hindi ninyo ako masisisi kung bakit ayoko nang sumugal muli kay Tuti. Pagod na akong maniwala sa mga sinasabi niya tapos sa huli ay hindi naman niya tutuparin. Ako lang din ang masasaktan sa dulo kasi aasa na naman ako at mabibigo. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay wala akong hindi kakayanin alang-alang sa anak ko. Siya po ang naging inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. At sa tulong ng mga kapatid ko ay nakapagtrabaho ako ng maayos. Hindi nagtagal ay nag-resign ako sa factory at nag-aral ng hairstyling. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako kay Tuti, meron pa naman po. May bago raw siyang kinakasama at katulad ko noon ay dinala din niya at tinira sa bahay nila ngayon. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na rin ako naghahabol ng sustento sa dati kong kinakasama para sa anak namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. Ayaw ko lang mangonsumi habang buhay na kasama siya kaya nakipaghiwalay na ako. Sa kasalukuyan ay masaya kami ng anak ko at kahit na ilang taon na ang lumipas ay alam ko sa sarili ko na kayang-kaya kong malagpasan lahat ng pagsubok dahil kasama ko ang anak ko at ang pamilya ko. Isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula ng magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ng kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman. Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na gaanong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke, kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko.
Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita niyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, puna kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na. Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka pa sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding eh. Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Naku, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay, ito na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya dun. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niya ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan, kaya hindi yan magiging pagala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Tinulak ko na lang yung gate, di naman nakalock. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. May sadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagayin mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano namang problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay, kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mong lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayong magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Aayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman ng makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero, siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko, kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobliga niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan.
Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ano ba yan, Nay? Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tutayan para kargahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya, ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga nyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen. Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate ng walang sabi-sabi. Nandito ka na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, Nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Eh ikaw naman kasi ate, kaya aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen, kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, eh ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bata mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigayan ni Jeron kay nanay. Tsaka meron ka rin naman yan ah. Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay ah! Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen, Papa Dudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papa Dudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Binilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon.
Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon, ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na parang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak. Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen, Papa Dudut. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyanang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen, Papa Dudut. Ate, bakit mo naman pinagagalitan si Nanay? Dito pa talaga sa labas? Paano di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si Nanay. Naturingang teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani, payakap nga ako, Lani. Tama na nga, ate. Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si Nanay kasi natatakot na siya sa'yo. Di ka pa rin tumitigil. Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Pag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni Nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni Nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni Nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay Nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni Nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si Nanay. Sumusobra ka na ha? Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si Nanay sa takot? Nanginginig sa takot? Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakapan pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyong umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso inaalagaan si Nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo, Lani, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan.
Kundi yan tatahimik. Kayo, pareho kayo. Sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyanang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nagwo-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya, pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan. Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na parabang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplo si Bamba na parabang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganon pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nang gagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang, Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh. Nay, ayun po, oh, sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito rito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito ha. Si Nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina eh, natutulog. Naku, matutuwa ka doon sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba?
Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Di niyo na po ba naaalala? Hindi Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo Uy, si Nanay, kinikilig pag naaalala si Tatay. Naku, syempre. Asawa ko yun Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak niyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, anak ko yun Siya nga pala, alam mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko, galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? E di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap naming yon ng biyenang ko ay hindi na ako napalagay papadudot. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging iritable na siya na parabang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor papadudot. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si Nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke, papadudot, kapag masyadong nag-iisip at nai-stress. Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasayan niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko rin ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan.
Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut. Lani! Lani! Lumabas Sino ka ba nga yung dyan, sigaw baka- ng sigaw sa Buksan labas? mo tong gate kundi babatuhin ko So pa nung dyan. kinakalapag na yung gate natin eh. Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na tong gate. Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nambubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko eh, magigising pa dahil sa'yo. O ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ingay mo Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglulolo kung intrimidida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Eh dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan! Lani, asa na si Bamba? Andyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka? Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mong sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Anong bitiwan? Kulang pa to sa impactang tulad mo! Tumigil na kayo dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen, Papa Dudut. Hindi tuloy namin namalayan na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada si Bamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin
ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin papadudot na pigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, papadudot. Nani, tumuloy na ako dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si nanay. Oo, Mabuti naman. Nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay nanay, ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal, Hindi na nga normal si nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Kung wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan, tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya? Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alam nga namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate! Kailangan mo lang ng puso marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kaya magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisi ng iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaan na ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay.
Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na parabang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong. Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Karing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanang ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Karing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa.